Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title: Marcos Jr. nanawagan ng unity ngayong bagong taon. Sa gitna ng mga aligasyon ng malawakang korupsyon sa ilalim ng kanyang administrasyon, nanawagan ng pagkakaisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsalubong ng bagong taon. Iginiit na mas marami pang kayang marating ang bansa kung mananatiling buo at nagkakaisa ang sambayanang Pilipino. Sa kanyang New Year's message na ibinahagi sa social media, hinikayat ng Pangulo ang publiko na magnilay sa mga pinagdaanan ng nagdaang taon at magpatuloy ng may malinaw na direksyon at pag-asa, kasabay ng panawagang ng sama-samang pagkilos sa pagpasok ng 2026. Ito ang kanyang panawagan. Sa pagpasok ng 2026, panahon itong magnilay sa mga pinagdaanan natin at magpatuloy ng may malinaw na direksyon at pag-asa. Marami pa tayong kayang marating kung mananatili tayong nagkakaisa. Okay. Masarap pakinggan po ang kanyang mensahe. Kaya lang, hanggang salita lang yan, yung sabi niyang pagkakaisa. Yung unity team noong 2022, ang sarap pakinggan. Kaya nanalo siya dahil sa unity team. Maraming ayaw bumoto sa kanya, ayaw bumoto sana. Kailang dahil kay BP Sara, bumoto na lang. Katulad namin, buong pamilya ko sa Mindanao, BP Sara ang gusto namin. Bigla namang nag-slide down si BP Sara at si Bongbong Marcos ang in-endorse. Di bumoto na lang kami sa kanya, believing na ipagpapatuloy niya ang magandang nasimulan ni Tatay Digong. Anong nangyari ngayon? Sinisira niya ang yung mga build ni Tatay Digong na ang dami niyang nagawa. Ito ngayon, halos wala kang makitang major infrastructure projects na matatawag niyang legacy. Ang kanya lang is mangagaw ng credit yung Bukana Bridge. Dahil wala na siyang ibang maipakita sa taong bayan, inaangkin niya na one of our legacy projects. So ang ganda ng simula ng unity team, pagkakaisa nga Anong nangyari? Dahil sa sobrang ambisyon nila sa politika, gusto nila na Marcos, Araneta, Romualdez na lang ang mamuno sa bansa. Ayun, sinira nila si BP Sara. So napilitan si BP Sara sumama. Kumalas. Kaya doon na-break ang unity team. Dahil sa ambisyon nila na gusto nila sa 2028 Romualdez ang magpresidente, sa 2034 Sandro Marcos kanila na lang. Tapos ang pinakamasakit sa lahat, March 11, 2025, a day in our history na hindi ko makakalimutan. Noong kinidnap nila ang ating minamahal na Tatay Digong. Pag gusto ninyo ng unity, ibalik nyo muna ang aming minamahal na Tatay Digong. Why not? Kasi nga kailangan natin, in unity there is strength. Correct. Kailang, paano ka mananawagan ng unity na yung most loved president in the Philippines, pinakulong mo nandun, naghihirap sa ICC sa Netherlands, tapos mananawagan kayo ng unity? Yam mo dia, Merisi Gaba.
Oh, diba? Ang dali niyang magmanawagan ng unity. Siguro, mga kakamping, handang-handang makipag-unity sa inyo. Kayo na lang mag-unity. Unipink. Kasi nga, problema ang mga kakamping, paano nila talunin si VP Sara? At ang naisip nila, para lumakas ang pag-asa nilang talunin kay VP Sara, yun, magkaroon ng unity ang kakamping at Marcos loyalists. Sige, bring it on. Kayo na lang mag-unite, but don't expect the DDS, yung mga milyones na nagmamahal kay Tatay Digong, nagmamahal sa na makipag-unite sa inyo. Oh, pwede siguro ipakulong niyo ang mga mastermind sa flood control scam. Magagawa ba ninyo? Hanggang ngayon nga si Sara Diskaya lang ang nakaya ninyo. Gumawa muna kayo ng hakbang para ang taong bayan magtiwala sa inyo. Oh. Ratings nyo, 2 survey groups, puros negative. Tapos sabi nyo, baliwala, wala siyang pakialam. Big sabihin, manhid. Kung baliwala kayo sa mga survey ratings, hindi nyo kinoconsider ang sentimento ng mamamayang Pilipino dahil baliwala eh. Kahit mababa ang rating ko, presidente pa rin ako. So what? Oh, tama. Presidente nga naman hanggang 2028. Kaya lang, mananawagan kayo ng unity. Pakitang sample muna kayo. Yung kapuri-puri na ang ginagawa ninyo is para sa taong bayan. Oh. Ano yon sa survey ng Pulse Asia, 55% negative ang rating niyo paglaban sa korupsyon. Oh. Paglaban sa inflation, negative 51%. Ganon ang tindi ng pagkadismaya ng taong bayan sa nasa palasyo. Kaya desperado na sila. Nananawagan ng unity na ang dali-daling bigkasin, kailang iba naman ang kanilang ginagawa. Dinidivide nyo ang taong bayan sa ginawa nyo sa aming Tatay Digong. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video ito. Huwag muna ni si Auntie ang matagaano gyero nga dako kayang pasalamat. Dako nang kay naabutang kay sen kuan. Salamat kayo dagpaayo sa among pagkuan. Huwag muna ni ang balay ni Auntie nga mga buslot na. Gluag na gid kayo ang Salamat gid mi kay mailisan gid buslot. ni among atop kay wa tigini So, katuto. luoy na gid kayo silang Auntie So tungod sa kidugayon, daga na kay mga buslot ang iyang balay. So mo ni ang ilang kahimtang nga tuluan na gid kay sila kung muulan. So diri sila Auntie nagpuyo unang ilang mga gamit. Karon Auntie, unsa imong masulti nga natagaan kag yero? Salamat kayo kay gitagaan ni Dulce nakatop nami. Yung makuan na di ni gaulanan. So madili na mo ulanan. So pila na dili ka tuig Auntie ang imong balay? Tinga katuig. Pila Auntie? 20 katuig. So 20 na ka tuig. Naka-eskwel Auntie? Na kuan grade 8 og grade 6. So si Auntie na siya is mga estudyante. So pila na imong edad Auntie? 48 na. So 48 na. So nganong kuan man kanang ang inyong atop Auntie mga buslot naman kaayo.
tungod lang ni sa nadugay na bangasin. Tungod ni sa among kalisod nga kuan So unsa gyud ay yung panganabuhian ante? maestra. So maisra so mag-uuma lang mo. Umaran. Oh, so si ante mag-uuma sila. So ang ilang kahimtang luin og lisod gid kaayo kayo mga buslot na kayo ang ilang yero. So Daghan salamat sa Ginoo sa nagtabang. sige ante, salamat pod.